Kahabi, ito yung update sa dalawang Jumbo Koi na kinakwarantin natin ngayon. Itong Marutin Sankey at Benigoy. September 19 dumating itong Benigoy. 26 days na natin itong kinakwarantin. Pwede na sana natin itong i-transfer sa main pan. Kaso naisip ko para sure need talaga natin itong turukan ng gamot. Itong Sankey naman, October 6 ito dumating. Kaya 9 days na natin itong kinakwarantin. At so far, okay naman siya. At pwede na natin itong i-transfer sa main pan. Pero di na muna natin sila i-transfer sa main pan kasi schedule natin ang full maintenance sa pond at mga isda. Nag full maintenance tayo sa pond, nag water change tayo na 60% at nag-reset tayo ng bio at mechanical filter. Sa next video, pakita ko naman sa inyo yung salt at Elbagin bath ng ating mga koi. In-arrange natin yung mga tank at maliwalasan din yung paligid dahil nakapaglagay na tayo ng roofing. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan nyo kung mabigay ng update about dito sa kinakwarantin natin na dalawang Jumbo Koi, yung Benigoy at saka yung Sankey. Update rin tayo dito sa mga balloon molly at gapi natin. So, ayun mga kahabi, samahan nyo ko, tara. So, ayun kahabi, pasok tayo dito. At ngayon, pinatay na po muna natin dyan. Mag-water change tayo at maglilinis tayo ng filtration system ng pan po natin na ito. Ayan. Kahapon, natapos na natin dito. Ayun o. Crystal clear na yung tubig dito sa ating green pond. Nag 90% water change tayo kasi nilipat natin yung filtration system natin. Diyan yung nakalagay, tapos nilipat natin dyan kasi pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung nandyan sa ilalim. So ito, napaka ganda na ng tubig natin, no? Crystal clear. 90% water change tayo kahapon. At dito naman tayo sa dalawang Jumbo Koi natin na to. Patayin ko na po muna tong filter. Patayin na muna natin. Ayun. Kailangan talaga natin tong i-water change. 50% yung i-water change natin dito ngayon. Okay naman. Yan yung Benigoy natin. Hindi pa natin yan nagagamot guys. Hindi pa natin natuturukan ng gamot. Mukhang okay naman siya. Lumalangoy-langoy naman. Tapos itong Sankey natin, wala na yung stress niya. So nanghihingi ng update sa atin dito sa mga kinakwarantin natin. Yun. Papalitan pa natin or i-water change pa natin yung tubig nila. Tapos linisin din natin itong filtration. So far, okay naman. Goods naman yung condition nila. Naka-recover na siya. Tapos yung Benigoy natin may SBD pero naka-okay na naman. You know? Oops! Yan, malikot na. Good sign. Ayan. So, galing to kay Sir Simon from MX Auto Trade. Yung hindi kasi niya nagustuhan dito, sabi niya, yung ano lang, yung sa pectoral niya. Hindi siya gaanong round. Pero okay naman. Maganda naman tong Sankey na to. Marutin pa siya guys. Ayan. Shoutout nga pala kay Freddy PH Vlog. Maraming salamat sa panonood. Kahabi, happy fish keeping. Ito yung kondisyon ng Sankey natin ngayon guys. Ganda na ng katawan niya. Tapos yung kulay din. Mas gaganda pa ito pag nalipatan natin dun sa ating main pan. Yan. Marutin Sankey. Tapos itong Benigoy. Benigoy. Oh, okay na naman siya. Ayaw mong turukan, no? Kaya finish. So, ito yung update natin dito sa dalawang kinakwarantin natin na isda. Itong Benigoy, tapos itong Sankey. Water change muna tayo. Unahin ko na po munang i-maintenance itong quarantine pan natin. Nalinis ko na dito. Tapos papalitan natin ng fiber fill na foam at water change natin to ng mga 20 to 30% itong quarantine pan. Kasi yan, bumubula rin. Pagkatapos isunod natin tong i-maintenance. Medyo madami, 50% yung water change natin dito. So yun guys, 30% na, patayin natin.
Yun. So ito binatapos na tayo maglinis ng ating filtration. At ito, naka 50 or 60% water change na tayo. 60% yung ginawa natin dito. Ito yung isla natin. Yung filter natin. Ayan. Nalinis na natin yan lahat. Punta tayo dito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Malinis na, malinis na. 1 year ago na din yung full maintenance tayo. Nalinis natin yung biological filter chamber at saka itong mechanical chamber na sabay, at na water change tayo ng 50%, 50 to 60% yung water change natin. So yun, before ko i-set up tong filter natin dito, mga filter media, pakita ko na po muna sa inyo yung mga balloon mahuli natin doon. Ito yung mga nakalagay doon na mga balloon molly din, assorted. Yan, pipilian pa natin to. Kapatong po kasi yung pan niya ito. Yan. Doon sa ating filtration system. Yan, may mga magaganda pa dyan na pwede natin makakuha. Dito natin yan nakalagay pa dito yung breeder natin na malapit ng mga anak. Asa na yun? Ayun. Box na yung kanyang tiyan. PKBM natin yan. Tapos yan yung mga breeder din natin, you know. Ganda. Yan sila. Hello, malaki na din yung tiyan. Yan. Para nag-aaway itong dalawang male. You know. Tapos dito yung mga female. Yun. May mga marble tayo dyan, guys. Ayan. Tapos yun. Tatlo ata yan. Ito, mga PKBM sana. Ganda sana ng mga body, pero hindi sila yung mapuputi talaga. Pero ganda namang tignan. Dito, mga fry. Ayan. Tapos ayun, nilipat natin doon yung ating FH. Ayan, na-arrange na natin yan dyan. So yung monster tank natin na yan, guys, di na natin magamit kasi expire na yung sealant nya. Pinuno ko po yan, tapos nag-leak. Ayan. Ito, ganda na niya. Yung sukat ng tank na to 4 feet 18-18, tapos 3 feet 18-18. Hindi pa natin ito magamit kasi yung brace niya dito nasira nung pag kuha natin ito, nabagsakan ng kahoy. Ayan. Tapos yung filtration niya, ayan, may mga talaba. Ayan. Simple setup lang pero kompleto naman. Ayan. So ito, guys, yung monster tank natin, din natin magamit kasi yung ano natin dyan, nag-leak na. Tinry natin na punuin ng tubig to, tapos ito umangat. Yan, mapapansin nyo rin naman, no? Ito, umangat talaga. Yan. So pero magamit pa din natin to, konting tubig lang yung ilalagay natin, siguro mga kalahati, tapos lagyan natin ng mga balloon molly na lang. Hindi na natin ito magamit as monster tank kasi pag pina-repair natin to, siguro medyo mahal din yung mga gasto natin kasi tanggalin siguro ito lahat para isang ano na lang. Pero may mga may tibay pa na part, pero yun nga, so sa tagal na din siguro ng tank na to. Pero yung glass niya, tempered glass, okay naman. Pag nagka-budget tayo, paayos din natin yan at gagawin natin yung monster tank. Kaya yan, hayaan na lang muna natin dyan. Importante na arrange natin kung saan natin yan ilalagay. Tapos yung filtration naman ng green pan natin na nakalagay dito, kailangan natin i-move para magkasya tong dalawang tank na to, yung 4 feet at saka
3 feet na tank. Ayan. Tapos ito, linisin pa po natin tong yung mga male yan nandito. Ito, lipat natin dito yung filtration, tapos papunta dito sa ating green pond at nakapag water change na tayo dito ng 90%. Yan, napaganda ng tubig nito. Tapos ito, ayun, nilagyan na natin ng ball valve para madali na lang pag nag water change tayo at mas mabilis na lang, pa-flush na natin dyan. Ayan. Tapos dito sa taas naman, ito, para maliwalas, nilagyan natin ng transparent na trapal or yung UV plastic. Ayan. Para maliwanag dito sa area na to. Ayan. Ito yung mga pinag-aabalahan natin. Na-arrange na natin dito. Dito sa ilalim, lalagyan pa po natin yan ng mga tub. Ayun. So, ayun yung update natin dito mga kahabi. Ito yung mga pinagagagawa natin dito. Yan o. Kita nyo naman yung tubig dito. Crystal clear. Ayan. So, ngayon, arrange ko na po muna yung filtration natin. Tapos, update na lang po kayo ulit. So, yun mga kahabi, hanggang dito na po muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po rin sa susunod na video. Happy fish keeping! Fish out!